Nagsimula ang lahat sa aking ika-67 na kaarawan. Hindi ko inasahan ang sarili kong anak si Miguel ang naghanda ng kamatayan ko. Para sa yaman, ang hiya at walang utang na loob na ipinakita niya, masakit pa sa lason. Itinayo ko ang kumpanya namin sa loob ng 40 taon. Akala ko para sa kinabukasan niya. Pero ang bawat health is wealth na sabi niya, habang inaabot ang bitamina, iyon pala ang lason. Mabuti na lang, ang asawa kong si Carmela, ang ilaw ng tahanan namin, may nakita sa kanyang tablet. Iyon ang aming trump card, ang lihim na ebidensya. Akala niya, isang matandang lolo lang akong madaling mawawala. Hindi. Babawiin ko ang aking dangal. Bibigyan ko siya ng leksyon tungkol sa justice na hindi niya malilimutan. Pakiusap, pakinggan ninyo ang aking kwento. I-comment mo sa baba. Saan ka nanonood? Pumunta muna ako sa pagdiriwang ng aking ika-67 kaarawan. Siyempre, ang nag-ayos nito ay ang nag-iisa naming anak si Miguel at ang kanyang asawang si Sofia. Nasa gitna ako ng selebrasyon nang biglang lumapit ang asawa kong si Carmela at bumulong. "Pipo," sabi niya, gamit ang palayaw ko. "Kunin mo na ang bag mo, aalis na tayo ngayon." "Pero Mela," ang sabi ko, "tingnan mo naman ang mga bisita, nakakahiya." "Umalis na tayo, magkunwari kang okay lang, huwag kang magpahalata," mariing sabi niya. Akala ko nagbibiro lang siya, pero nang makarating kami sa kotse, agad niyang ikinandado ang mga pinto. Binalingan niya ako at doon ko nakita ang takot sa kanyang mga mata. "May malaking problema, Pipo. Tumingin ka dito," sabi niya. Ang ipinakita niya sa akin, ebidensya na hindi ko inasahan. Isang patunay na may masamang balak ang anak ko at muntik na siyang magtagumpay. Ngunit bago ko ikwento ang kasunod na nangyari, nais ko munang malaman. Taga saan ka nanonood nito? I-comment mo ang iyong lungsod sa ibaba. Ang suporta mo ay makakatulong upang maabot ng kwentong ito ang iba pang senior na nangangailangan ng babala. Kung naramdaman mo na may mali pero hindi mo mapatunayan, hindi ka nag-iisa. Babalik tayo sa gabing iyon. Ang ballroom ay perpektong-perpekto. May mga gintong lobo, mga puting liryo kung saan-saan, at isang banner na nakasulat, "Pagbati, Felipe Alcantara, 40 taon ng tagumpay." Hindi nagpahuli si Miguel, ang anak ko. Sa edad na 67, pagkatapos kong itayo ang Alcantara Holdings, isang kumpanyang may halagang umaabot sa PHP 1.5 billion, dapat ito na ang isa sa pinakapinagmamalaking gabi ng buhay ko. Tumayo ako malapit sa bar, napapalibutan ng 150 bisita. Mga kasamahan, matatandang kaibigan, mga kapitbahay mula sa aming high-end condominium sa Makati. Lahat sila gustong makipagkamay, sinasabi sa akin na mamimiss nila ako sa opisina. "Dad, okay ka lang ba?" Biglang lumitaw si Miguel sa tabi ko, hawak ang kamay sa balikat ko. Sa edad na 38, mukha siyang kumpiyansa sa suot niyang navy suit. "Mukha kang maputla, Dad." Ang totoo, nahihilo ako. Parang umikot ang silid kanina. "Pagod lang, anak, mahabang linggo." "Napapadalas ang pagsasabi mo niyan lately," nakasimangot siya. "Baka gusto mong umupo muna?" "Ayos lang ako." Pinisil ko ang braso niya. "Salamat sa pag-organisa nito, malaking bagay ito sa akin." "Wala iyon, Dad. I deserve this retirement," sagot niya. Ilang buwan ko nang nararanasan ang mga kakaibang pakiramdam na ito. Pagod, hilo, at panandali ang pagkalimot. Senior moments, ang tawag ni Carmela, kahit na may bahid ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Si Miguel din, nag-alala. Sinigurado niya na iniinom ko ang mga bitamina ko bawat umaga. "Health is wealth, Dad," palagi niyang sabi, habang inaabot sa akin ang bote. Mabuting anak, mapagmalasakit na anak. Iyon ang akala ko. Sa kabilang dulo ng silid, nakatayo si Carmela malapit sa labasan. Ang mukha ng asawa ko ay nakakunot. Ang mga balikat niya ay matigas. Tahimik siya sa buong gabi. 2 beses akong nagtanong kung may problema, at parehong beses sinabi niyang okay lang siya. Pero itinuro sa akin ng 43 taon ng pagsasama kung kailan siya nagsisinungaling. Nagsalubong ang aming tingin. Kahit may kalayuan kami, nakita ko yon. Takot, matinding takot. Hinarap niya ako. "Kailangan nating umalis," mahinang sabi niya.
bahagyang nanginginig ang boses. Ngayon na, huwag ka nang magtanong, magtiwala ka lang sa akin. Naghahanap ako ng kasagutan sa kanyang mukha. Masakit ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Carmela, ngayon na Pipo, pakiusap. Sa 4 na dekada naming magkasama, hindi ko pa narinig ang tono niyang iyon, dalisay na takot. Ibinaba ko ang baso ko. Gumawa kami ng mga dahilan. Kunwari may nakalimutan kaming doctor's appointment. Mukhang nadismaya si Miguel. Gumaling ka, Dad. Magse-celebrate ulit tayo sa lalong madaling panahon. Niyakap niya ako, ang mga braso niya ay mahigpit. Ang biyahe papunta sa aming penthouse ay tahimik. Tanging ang malalim na paghinga ni Carmela ang naririnig ko. Mabilis siyang magmaneho. Puting-puti ang mga buko ng daliri sa manibela. Maraming tanong sa lalamunan ko. Ngunit pinigilan ako ng kanyang matigas na postura. Nakarating kami sa underground garage. Pinatay ni Carmela ang makina, ngunit hindi siya gumalaw. Inabot niya ang kanyang purse at inilabas ang isang tablet. Tablet iyon ni Miguel. Basahin mo ito, basag ang kanyang boses. Lahat. Ang screen ay nagpakita ng isang messaging app, mga mensahe ni Miguel. Nahanap ng mga mata ko ang una, mula sa isang nagngangalang Rene Gonzalez. Binasa ko ito ng isang beses, at muli. Walang saysay ang mga salita. Handa na ang compound. Ilalagay sa inumin niya mamaya. 10 minutes after niya inumin, titigil ang puso niya. May history na siya. Walang maghihinala. Lumabo ang paningin ko. Nanginginig ang tablet sa aking mga kamay. Patuloy ka sa pagbasa, bulong ni Carmela. Nag-scroll ako. Mas marami pang mensahe. Mga petsa na umaabot sa 6 na buwan ang nakalipas. Mga detalye tungkol sa dami, dosage, sa tiyempo, tungkol sa mga sintomas na magmumukhang natural. Tungkol sa mga bitamina na nilagyan ng lason. Tungkol sa akin, ang anak ko, ang batang pinalaki ko, minahal, pinagkatiwalaan, ay nagpaplano palang patayin ako. Kinumpirma yon ng sumunod na mensahe. Perfect. 6 months ng preparation. Ngayon, tapusin na natin. Hindi magsasuffer ang tatay mo. Mabilis, malinis, hindi matutukoy, at sa iyo na ang pera. Hindi ako makahinga, hindi makapag-isip. Ang mga pader ng garahe ay parang lumiliit. Pipo, tinakpan ni Carmela ang kamay ko. Nahanap ko ito 3 araw na ang nakalipas. Sinusubukan kong alamin kung ano ang gagawin. Pero ngayon ang dapat sana ay hindi niya natapos. Hindi na niya kailangan. Ngayon ang dapat sana ay ang huling gabi ng aking buhay. Nakarating kami sa penthouse nang hindi ko alam kung paano. Hindi ko matandaan ang elevator ride. Ang penthouse ay parang banyaga, parang bahay ng iba. Ginabayan ako ni Carmela sa sopa, pero hindi ako makaupo. Hindi ako mapakali. Mali ito, nanginginig ang tablet sa kamay ko. May nag-hack sa phone niya. Fake ito. Pipo, sabi niya. Hindi. Hinarap ko siya. Hindi gagawin iyon ni Miguel. Siya ang anak natin, Carmela. Kilala ko siya. Umiiyak siya. Sa tingin mo gusto kong maniwala? 3 araw akong nagdarasal na sana nagkamali ako. 3 araw? Ang mga salita ay tumama na parang sampal. Alam mo na sa loob ng 3 araw? Paano mo sasabihin sa asawa mo na sinisikap siyang patayin ng anak ninyo? Murder. Pinitin ang salitang iyon sa pagitan namin. Basahin mo ang natitira, bulong niya. Lahat. Nag-scroll ako. Mas marami pang mensahe. 6 na buwan ng pagpaplano. 6 na buwan na nakikipag-usap si Miguel sa taong ito. Si Rene Gonzalez, kapatid ng manugang ko, isang chemist. 6 na buwan ng mga tanong tungkol sa dosage, tungkol sa pagpapamukhang natural ng mga sintomas. Isang mensahe mula 4 na buwan na ang nakalipas ang nagpatigil sa akin. Miguel, humihina na siya. Napapansin na ang pagod. Gaano pa katagal, Rene? 2 pang buwan. Tapos dagdagan natin para sa final push. Slow poisoning is an art. Halos hindi ako nakarating sa banyo bago ako sumuka. Nang bumalik ako, nakaupo si Carmela, nakatakip ang mukha. Bumagsak ako sa tabi niya. Sabihin mo kung paano mo nahanap ang mga ito. Huminga siya ng malalim. Miyerkules ng umaga, 3 araw na ang nakalipas. Sabi ni Miguel, pwede kong kunin ang tablet niya sa apartment nila.
Nakalimutan niya rito noong nakaraang linggo. Tumango ako. Pumunta ako sa kanila. Nasa gym si Miguel. Naliligo si Sofia. Ang tablet ay nasa kitchen counter. Nakabukas. May lumabas na notification mula kay Rene. May tungkol sa compound na handa na. Nabasag ang kanyang boses. Pipo, nakatayo ako sa kusina nila. Binabasa kung paano kanila papatayin. Kung paano nila iyon ginagawa sa loob ng ilang buwan. Kung paano ngayong gabi ang huling 12. Kung paanong titigil ang puso mo at iisipin ng lahat na natural iyon. Ang katotohanan ay bumagsak sa akin. Ang mga bitamina ko. Tumango si Carmela. Bawat umaga, sa loob ng 6 na buwan, si Miguel ang nagpasimula ng routine na iyon, di ba? Sabi niya, kailangan mong maging malusog para sa retirement. Health is wealth, Dad. Narinig ko ang boses niya sa isip ko. Nakita ko ang ngiti niya habang inaabot sa akin ang bote bawat umaga. Ang anak ko, pinapatay ako ng nakangiti. Kinuhanan ko ng litrato gamit ang phone ko, patuloy ni Carmela. Tapos umalis ako bago lumabas si Sofia. Umuwi ako at hindi ko alam ang gagawin. Tumawag ba sa pulis? Pero paano kung nagkamali ako? Paano kung may paliwanag sa 6 na buwan ng mga mensahe tungkol sa paglason sa akin? Alam ko, pero siya ang anak natin. Patuloy akong umasa. Napaiyak siya. Niyakap ko siya ng mahigpit. Umupo kami sa parehong sopa kung saan kami nagdiwang noong nakapasa si Miguel sa kolehiyo, nag-toast sa kasal niya. Kung saan siya nagplano ng aking kamatayan. Bukas, matigas ang boses ni Carmela. First thing, ospital, blood test. Carmela, walang argumento, Pipo. Kailangan natin ng patunay, tunay na patunay. Kung mali ako, magsusorry ako habang buhay. Pero kung tama ako, nagsalubong ang aming mga mata. Kung tama ako, pinapatay ka ng anak natin sa loob ng 6 na buwan. Gusto kong magtalo, gusto kong ipagtanggol siya. Gusto kong maniwala na may paliwanag, pero hindi ko magawa. Sa kaibuturan alam kong tama siya. Sige, bulong ko. Bukas, first thing. Sa labas ng bintana kumikislap ang lungsod. Sa isang lugar doon, nagtataka si Miguel kung bakit kami umalis ng maaga sa kanyang perpektong party. Sa isang lugar doon, naghihintay ang anak ko na mamatay ako. Ang waiting room ng malaking pribadong ospital sa Maynila ay mabaho sa amoy ng antiseptic at kaba. Kami ni Carmela ay nakaupo sa mga hindi komportableng plastik na silya sa loob ng 3 oras. Hindi binitawan ng asawa ko ang kamay ko simula nang dumating kami. Mahigpit ang kapit niya, ang uri ng kapit na ibinibigay mo sa isang taong kinatatakutan mong biglang mawala. Patuloy akong nag-iisip tungkol sa mga mensaheng iyon. 6 na buwan. Nilalason ako ni Miguel. Naglalagay ng kung ano sa mga bitaminang iyon na ipinipilit niyang inumin ko bawat umaga. Para sa kalusugan mo, Dad, ang sabi niya, at naniwala ako sa kanya. Mr. Alcantara, lumitaw ang isang nurse. Makikita na po kayo ni Dr. Jimenez. Si Dr. Jimenez ay siguro mga 50, may uban at mga matang nakapagbigay na ng masamang balita ng napakaraming beses. Ginabayan niya kaming umupo, ngunit nanatiling nakatayo si Carmela. Nakakrus ang mga braso. Mr. Alcantara, nagsimula siya. Ang tono niya ay nagpahulog sa tiyan ko. Sinuri ko ang blood work ninyo ng 3 beses. Nagpadala pa ako ng sample sa 2 magkaibang lab para kumpirmahin. Huminto siya. May mataas kayong level ng potassium-based compound sa inyong sistema. Sobrang taas. Ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ko. Nangangahulugan ito na may naglalason sa inyo ng dahan-dahan at may pamamaraan. Batay sa mga patterns na nakita ko, tinatayang 6 na buwan na kayong nalalason. 6 na buwan? Tama ang mga mensahe. Gaano ito kalala? Nanginginig ang boses ni Carmela. Humarap si Dr. Jimenez sa aming dalawa. Mr. Alcantara, sa kasalukuyang level, mayroon kayong marahil 1 o 2 linggo bago ang toxin ay magdulot ng cardiac arrest. Umikot ang silid, 1 o 2 linggo. Hindi lang nagplano si Miguel na patayin ako. Aktibo niya akong pinapatay sa loob ng kalahating taon. Bawat umaga nang iabot niya sa akin ang mga bitamina, bawat pag-aalalang tawag, bawat pagtatanong sa kalusugan ko. Binibilang niya pala ang mga araw hanggang sa kamatayan ko. Pwede ba itong gamutin? Sigaw ni Carmela. Pwede nating simulan ang chelation therapy agad-agad upang bawasan ang level ng toxin.
pero malawak na ang pinsala. Gagawin namin ang lahat, pero kailangan ninyong maintindihan. Kung sino man ang gumawa nito, muntik na siyang magtagumpay. Ang anak namin, lumabas ang mga salita ng walang emosyon. Si Miguel. Ang mga bitamina na ibinigay niya. Ganoon ang ginawa niya, di ba? Nabutas ang profesional na maskara ni Dr. Jimenez na nagpakita ng mukhang horror. Kailangan kong iulat ito sa mga autoridad. Mayroon na kaming ebidensya, sabi ni Carmela. Mas matigas na ngayon ang boses niya. Mga mensahe, patunay ng intensyon, pero kailangan namin ito bilang siyentipikong kumpirmasyon. Maghahanda ako ng kumpletong toxicology report para sa law enforcement, sabi ni Dr. Jimenez. Mr. Alcantara, magsimula na kayo sa treatment agad-agad at iwasan ang anumang kontak sa taong gumawa nito hanggang sa maaresto siya. Sa parking garage, kami ni Carmela ay nakaupo ng tahimik. Sa paligid namin, nagpapatuloy ang Maynila. Mga kotse nagbabusina, mga tao nagmamadali. Ang mundo ay umiikot, samantalang ang mundo ko ay tumigil. Nilason ako ng anak ko. Tiningnan ako ng anak ko sa mata bawat umaga sa loob ng 6 na buwan at iniabot sa akin ang kamatayan sa isang bote ng gamot. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Carmela. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Ang parehong mga kamay na humawak kay Miguel noong siya ay isinilang, nagturo sa kanya maglaro ng baseball, nakipagkamay sa kanya noong sumali siya sa kumpanya ko. Nanginginig ang mga ito ngayon. Humarap ako sa asawa ko. Sa unang pagkakataon simula nang mabasa ko ang mga mensahe, may naramdaman akong iba bukod sa shock. Naramdaman ko ang matinding galit, malamig, malinaw, nakatutok na galit. Ngayon, lalaban tayo. Gusto akong patayin ni Miguel para sa perang iyon. Ini-start ko ang makina. Matututunan niya kung ano ang kayang gawin ng kanyang ama kapag ipinaglalaban niya ang kanyang buhay. Mayroon kaming 1 linggo, marahil 2, pero sapat na iyon. Nakatayo kami ni Carmela sa tapat ni Attorney Ricardo Reyes sa kanyang opisina sa Makati. Ang abogado ay 65, may uban na may uri ng matatag na presensya na nagmula sa mga dekada ng paghawak sa mga maling kaso ng pamilya. Ang kanyang opisina ay tinatanaw ang Ayala Avenue. Ang lungsod ay nagpapatuloy sa ibaba na parang walang nagbago. Mr. Alcantara, sabi ni Raymond, habang pinag-aaralan ang mga mensahe na ipinasa ni Carmela. Nakakakompromiso ang mga ito, pero hindi ito tatayo sa korte. Nakuha ng walang warrant mula sa personal na device ni Miguel. Ibabasura iyan ng anumang defense attorney. Kaya, lalaya lang siya. Binalutan ng pait ang boses ko. Hindi kung gagawin natin ito ng tama, sabi ni Attorney Reyes. Kailangan natin ng ebidensya na legal na nakuha. Umabot siya pasulong. Magtatakda tayo ng bitag. Imbitahan sila para maghapunan sa inyong bahay. Ang inyong ari-arian ay nangangahulugan na maaari nating legal na i-record ang lahat. Kung sinubukan ni Miguel na lasunin kayo ulit, hawak na natin siya. Pinindot niya ang kanyang intercom. Ipasok si Paul Henderson. Ang lalaking pumasok ay mga 52, matibay ang katawan na may alertong mga mata na gumugol ng maraming taon sa pagbabasa ng tao. Dating Chicago PD detective, paliwanag ni Attorney Reyes, ngayon ay private investigation na. Mr. Alcantara, sabi ni Paul habang binubuksan ang kanyang laptop. Sinubaybayan ko ang inyong manugang. Sofia de la Cruz, ang tawag niya sa sarili niya ngayon. 4 na taon na ang nakalipas, siya ay si Nicole Patterson. Humigpit ang kamay ni Carmela sa akin. Naglabas si Paul ng police report. Si Nicole ay kasal kay Enrique Ricky de la Vega, isang 52 taong gulang na investment banker. 4 na taon na ang nakalipas, nahulog siya sa hagdan sa kanilang bahay. Ang kamatayan ay idineklara na aksidente, ngunit hindi naniwala ang kanyang anak na babae. Aksidente? Inulit ko. Si Marisa de la Vega ay 26 noon. Nagpursige siya sa investigasyon, ngunit walang sapat na ebidensya. Si Nicole ay nagmana ng PHP 150 milyon. Pagkatapos ay naglaho. Pinalitan niya ang kanyang pangalan 3 taon na ang nakalipas bago niya nakilala ang inyong anak. Tinitigan ko ang larawan ni Enrique de la Vega sa screen.
Isang nakangiting lalaki sa ilang pagtitipon ng pamilya, hindi naghihinala na nagpaplano ang kanyang asawa ng kanyang kamatayan tulad ng hindi ko paghihinala kay Miguel. Nagawa na niya ito dati, dahan-dahan kong sabi. O kaya, alam na alam ni Miguel kung ano ang nakukuha niya, sambit ni Atty. Reyes. Binanggit sa mga mensaheng iyon ang pag-unawa niya sa sitwasyon. Paano kung pinili niya si Sofia dahil may karanasan siya? Umikot ang silid. Sadyang nakipag-partner ang anak ko sa isang mamamatay tao. Mayroon pang iba, patuloy ni Paul. Si Rene Gonzalez ay nagtatrabaho sa Medcam Labs. May access sa mga controlled substances. 3 buwan na ang nakalipas, may nakitang diferensya sa inventaryo sa potassium compounds. Maliit na halaga. Walang nag-trigger ng investigasyon, pero sapat na para patayin kayo. Kung mapapatunayan natin na si Rene ang nagbigay ng lason, iyan ay conspiracy to commit murder, sabi ni Atty. Reyes. Ibabalik niya si Miguel at Sofia upang iligtas ang sarili niya. Kinontak ko si Marisa de la Vega ngayong umaga, dagdag ni Paul. 30 na siya ngayon. Nang sinabi ko sa kanya ang tungkol sa inyong kaso, huminto siya. Gusto niya ng hustisya para sa kanyang ama at para sa inyo. Magte-testify siya tungkol sa kanyang mga hinala tungkol sa pagkamatay ni Enrique. Pinagsalikop ni Atty. Reyes ang kanyang mga daliri. Narito ang plano. Sabado ng gabi, dinner sa bahay ninyo. Mag-i-install kami ng mga camera at recording equipment, lahat legal, sa inyong ari-arian. Bibigyan namin si Miguel ng perpektong pagkakataon upang tapusin ang sinimulan niya. Kasama sa team ko ang isang paramedic na naka-standby. Kung lalasunin ni Miguel ang inumin, papalitan namin ito bago ninyo inumin. Paano kung may hinala siya? Tanong ni Carmela. Wala siyang hihinalain, sabi ni Paul nang may kumpiyansa. Namatay kayo batay sa kanyang schedule. Bakit niya hihinalain ang kanyang mapagmahal na anak? Naging seryoso ang ekspresyon ni Atty. Reyes. Pipo, intindihin mo ito. Kapag ginawa natin ito, wala nang bawian. Pupunta sa kulungan ang anak mo, gayon din si Sofia. Ang pamilya mo, sa pagkakaalam mo, ay matatapos. Sigurado ka ba? Iniisip ko ang 6 na buwan na iniabot sa akin ni Miguel ang kamatayan ng nakangiti. Iniisip ko si Enrique de la Vega na bumagsak sa hagdan habang nanonood ang kanyang asawa. Iniisip ko si Marisa, 4 na taon na alam niya pero hindi mapatunayan. Iniisip ko ang blood test, 1 o 2 linggo na lang ang natitira. Tumigil siya sa pagiging anak ko noong sandaling nagpasya siya na mas malaki ang halaga ko kapag patay na ako kaysa sa buhay. Lumabas ang boses ko ng matatag at malamig. Mayroon tayong 6 na araw. Sulitin natin ito. Tumango si Atty. Reyes. Kung gayon, magsimula na tayo. Miyerkules ng gabi, dumating ang Miyerkules nang may kalupitan na normalidad. Sumikat ang araw sa Manila Bay. Nagsimula sa kanilang negosyo ang Maynila at naghanda ako upang maghapunan kasama ang anak ko. Alam na balak niya akong patayin. Tumawag si Paul sa tanghali. Equipment check kompleto. Cameras operational, medical team briefed. Handa na kami. Ako rin. Nagbigay ako ng kasinungalingan. Ginugol ni Carmela ang hapon sa pagluluto ng totoong pot roast, totoong mashed potatoes. Ang amoy na pumuno sa aming bahay ay masakit na pamilyar, mga paalala ng 1,000 hapunan ng pamilya noong naniwala ako na mahal ako ng anak ko. Pagsapit ng 6:30 p.m., handa na ang lahat. Ang van ni Paul ay nakatayo 3 bahay ang layo. Ang paramedic team ay naghihintay sa kanto. 8 kamera ang nakatingin sa aming dining room. Tinapos ni Carmela ang pag-aayos ng mesa. Inilagay niya ang baso ng whiskey na may marka sa aking upuan. Isang magkaparehong backup ang nakalagay sa abot kaya, handa na para sa pagpapalit. Tiningnan ko ang relo ko. 6:45 p.m. Mukha kang maputla, mahinang sabi ni Carmela. Maghahapunan ako kasama ang anak ko habang sinisikap niya akong patayin. Sinubukan kong ngumiti. Ang maputla ay tila angkop. Hinawakan niya ang mukha ko. Tatapusin natin ito ngayong gabi. Ang relo ko ay nagbasa ng 6:50. Naglakad ako patungo sa bintana, naghahanap ng mga headlight. Sa kung saan malapit, isang paramedic ang sumusuri ng equipment. Sa isang van sa ibaba ng kalye,
Naghahanda ang mga kamera upang i-record ang pagtataksil ng anak ko. Sa dining room na ito, isang baso na may marka ang naghihintay. Magriring ang doorbell sa lalong madaling panahon. Ngungumiti si Miguel, yayakapin ako, magtatanong kung kumusta ang pakiramdam ko. At pagkatapos, susubukan niyang tapusin ang sinimulan niya 6 na buwan na ang nakalipas. Nagbuhos ako ng bourbon para sa sarili ko. Totoo, malinis, hindi nadungisan, at naghintay sa pagdating ng anak ko. Eksaktong 7, tumunog ang doorbell. Nakatayo si Miguel kasama si Sofia, parehong bihis para sa selebrasyon. Ang anak ko ay nakasuot ng navy blazer, ang kumpiyansang ngiti na minsan kong ipinagmamalaki. Mukhang elegante si Sofia sa isang itim na damit. Ang mga mata niya ay maliwanag sa pag-asa. "Dad!" Niyakap ako ni Miguel. Pilit kong hindi nagpahalata. "Ang ganda ng setting mo." "May mga araw na mas maganda kaysa sa iba," sagot ko. Lumabas si Carmela mula sa kusina. "Miguel, Sofia, tuwang-tuwa akong nakarating kayo." Umupo kami sa living room na may small talk na parang lumulunok ng basag na salamin. Nagtatanong si Miguel tungkol sa kalusugan ko, sa aking retirement, ang hinaharap ng estate. Ang kamay ni Sofia ay paminsan-minsan humahawak sa braso niya. Tahimik na komunikasyon. "Miguel, tulungan mo akong kumuha ng inumin." Tumayo ako. "Mayroon akong 18-year Macallan na gusto mo." "Siyempre, Dad. Sa study ko, nagbuhos ako ng bourbon sa 2 kristal na baso. Sa itaas namin, isang pinhole camera ang nagre-record ng lahat. Ang mga kamay ko ay matatag sa kabila ng tumitibok kong puso." "Iniisip ko ang sinabi mo," kaswal na sabi ni Miguel. "Tungkol sa pamilya ang mahalaga. Lahat ng itinayo ko ay para sa pamilya." Inilapag ko ang bote. Babalik lang ako. Nakalimutan ko ang yelo. Pumasok ako sa hallway. Iniiwan si Miguel na nag-iisa kasama ang mga baso sa loob ng eksaktong 10 segundo. 10 segundo para magawa ng anak ko ang kanyang pagpili. Nang bumalik ako na may yelo, nakatayo si Miguel sa bintana. Ang mga kamay ay nasa bulsa. Ang mga baso ay nakalagay sa aking mesa. Ang likidong amber ay sumasalo sa liwanag. Naglagay ako ng yelo sa parehong baso, inabot ang isa kay Miguel. Bumalik kami sa dining room kung saan inihanda ni Carmela ang pot roast. Ang baso ng whiskey na may marka ay nakalagay sa aking pwesto. Itinaas ni Miguel ang baso niya. Sa pamilya, ginaya ko. Dinala ko ang baso sa kalahati ng aking mga labi. Nang gumalaw si Carmela sa likod ko, umaabot para sa serving dish. Ang kanyang siko ay tumama sa aking braso, praktisado ng 100 beses, at lumipad ang baso mula sa kamay ko. Bumasag ang kristal sa kahoy, tumalsik ang bourbon sa tablecloth. "Oh Diyos ko, Pipo, pasensya na." Pumuti ang mukha ni Sofia, ang mga mata niya ay malaki sa takot at galit. Nagkuyom ang panga ni Miguel. Pumuti ang mga buko ng daliri. "Ayos lang," sabi ko. Sinasadya na maging mahina ang boses. Sa totoo lang, hindi ako maganda ang pakiramdam. Ang dibdib ko, idiniin ko ang kamay ko sa sternum ko. "Dad," kalahating tumayo si Miguel. "Dapat ba tayong tumawag sa 911? "Hindi, kailangan ko lang ng pahinga. Siguro, tapusin na natin ang gabi." "Kadarating lang namin," sabi ni Sofia ng mahigpit. "Pasensya na sa pagputol ng gabi," sabi ko, tumayo ng maingat. "Miguel, baka pwede na kayong umuwi." Tinitigan ako ng anak ko, nagkukwenta, nagtataka kung gumana ba ang lason. "Siyempre, Dad, magpagaling ka," hinalikan niya ang pisngi ko. Isang hudas na may ngiti. Iginiya ni Carmela sila sa pinto. Sa bintana, pinanood ko silang umabot sa kanilang kotse. Nanginginig ang kamay ni Miguel, binubuksan ang pinto. Umalis sila at kinuha ko ang phone ko. "Paul, nakuha mo ba?" Bawat segundo sa 4K, si Miguel na naglalagay ng pulbos sa baso mo, malinaw na malinaw. Naglakad ako kung saan kumikinang ang mga basag na kristal. Sa kung saan sa natapon na bourbon na iyon, may sapat na lason para patigilin ang puso ko. 30 minuto ang nakalipas, tumagos ang mga siren sa Makati. Nakatayo ako sa bintana, pinapanood ang pulang at asul na mga ilaw na nagtatagpo ilang block ang layo sa kalye ni Miguel. Nagbuzz ang phone ko. Text ni Paul, "Both in custody. It's over."
Nakatayo si Carmela sa tabi ko. 43 taon ng pagsasama. Niligtas niya ang buhay ko ngayong gabi. Tapos na, bulong ko sa balikat niya. Wala na siya. At sa unang pagkakataon, simula nang magsimula ang bangungot na ito, pinayagan ko ang sarili kong masira. Kinabukasan, si Paul Henderson ay tumawag. Gusto kayong makita ni Miguel, hindi ninyo kailangang pumunta. Gusto ko, sabi ko. Tiningnan ako ni Carmela ng matalim, ngunit hindi nagtalo. Kailangang mangyari ang ilang pag-uusap kahit ang mga sisira sa iyo. Ang interrogation room sa police station ay umamoy ng lipas na kape at takot. Inilagay nila si Miguel sa isang orange jumpsuit na nagpamukhang mas bata at mas maliit sa kanya. Nang pumasok ako, tumayo siya ng napakabilis. Ang silya niya ay kumaskas sa semento. Dad, umupo. Ang boses ko ay nagdala ng utos na ginamit ko sa mga boardroom sa loob ng 40 taon. Umupo si Miguel. Kinuha ko ang silya sa tapat niya. Si Paul ay nakatayo sa pinto. Isang kamera sa sulok ang nagre-record ng lahat. Mas marami pang ebidensya para sa kaso na magpapadala sa anak ko sa kulungan. Gusto mong mag-usap? Sabi ko. Dad, pasensya na. Sobrang pasensya na ako. Nanginginig ang mga kamay ni Miguel sa metal na mesa. Hindi ko sinasadya. Hindi ko ginusto na umabot sa ganito. Nilason mo ako sa loob ng 6 na buwan. Gaano pa kalayo ang aabutin nito? Nawalan ako ng pag-asa. Ang mga utang, Dad. Ang crypto investments ay nagkamali. Nawala ako ng PHP 40 milyon. Pagkatapos, humiram ako sa maling mga tao. Mas lumalim ako. Umabot sa PHP 65 milyon ang utang ko. Binabantaan nila ako. Sabi nila, papatayin nila ako kung hindi ako magbabayad. Kaya, nagpasyakang patayin ako sa halip. Hindi ko alam kung ano pa ang gagawin. Kumuha na ako ng PHP 25 milyon mula sa kumpanya. Nagnakaw ka sa akin. Ang pagtataksil ay patuloy na nakakahanap ng mga bagong lalim. Iyon ang pinlano mo. Pinanatili ko ang aking boses na matatag. Sa loob ng 6 na buwan, nagplano ka. Kinontak mo si Rene Gonzalez, sinubukan ang lason. Pinanood mo akong humina at nagkunwari kang nagmamalasakit. Hindi iyon gulat, Miguel. Iyon ay premeditation. Tinulungan ako ni Sofia na makita na may paraan palabas. Wag, sumandal ako. Wag mo siyang sisihin. Ikaw ang gumawa ng pagpili na ito. Hindi ko siya sinisisi. Siya lang. Naintindihan niya ang pressure na nararamdaman ko. Nakaranas na siya ng mahihirap na sitwasyon dati. Ibig mong sabihin, noong pinatay niya ang una niyang asawa, pumuti ang mukha ni Miguel. Iyon, sabi niya aksidente iyon. At naniwala ka sa kanya, o pinili mo ang isang babae na nakapatay na dahil kailangan mo ng isang taong alam kung paano. Katahimikan. Sa katahimikan na iyon, nakita ko ang katotohanan. Alam ni Miguel kung sino talaga si Sofia. Mahal kita, Dad, bulong ni Miguel. Alam kong hindi ka naniniwala pero mahal kita. Ayaw kitang saktan. Gusto mo akong mamatay. Gusto mo tumigil ang sakit, ang mga tawag, ang mga banta, ang takot. Gusto ko lang tumigil ang lahat. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang bawat isa sa aking 67 taon ay bumigat sa akin. Alam mo kung ano ang tumitigil ngayon? Ikaw, tayo. Ano man ang relasyon natin, ano man ang pag-ibig ko para sa iyo, tumitigil iyon dito. Tiningnan ko ang anak ko, ang estrangherong ito na nakasuot ng mukha ni Miguel. Hindi ka na anak ko. Ikaw ay isang nabigong mamamatay tao na pupunta sa kulungan. Dad, pakiusap. Paalam, Miguel. Naglakad ako patungo sa pinto. Sa likod ko, tumaas ang boses ni Miguel sa isang sigaw. Dad! Dad, huwag mo akong iwan, Dad! Sinundan ako ng kanyang mga sigaw pababa sa pasilyo, sa police station, hanggang sa parking lot kung saan naghihintay si Carmela. Tiningnan niya ang mukha ko at niyakap niya ako. Tapos na, sabi ko sa kanyang balikat. Wala na siya. At sa unang pagkakataon simula nang magsimula ang bangungot na ito, pinayagan ko ang sarili kong umiyak. 6 na buwan ang nakalipas, nakaupo ako sa criminal courthouse. Pinapanood ang anak ko na nakatayo sa trial para sa pagtatangkang patayin ako. Ang People vs. Miguel Alcantara and Sofia de la Cruz. Mga kaso: conspiracy to commit murder, attempted murder,
at first-degree murder ni Enrique de la Vega. Ang district attorney ay tumayo. Your Honor, ang ebidensya ay napakalaki. Nagsimula siya sa video. Sa mga screen sa buong courtroom, pinanood namin si Miguel sa study ko. Tumitingin patungo sa pinto. Pagkatapos ay kumukuha ng sobre mula sa kanyang bulsa. Puting pulbos sa aking baso ng whiskey. 10 segundo sa malinaw na 4K. Mga hininga ang kumalat sa gallery. Tinitigan ni Miguel ang mesa, maputla ang mukha. Ang video na ito ay nakuha ng legal mula sa bahay ni Mr. Alcantara. Note the timestamp, 7:14 p.m., Oktubre 11. Sumunod ang pisikal na ebidensya, ang sobre na may potassium chloride residue, ang bote ng bitamina mula sa banyo ni Miguel, 23 lason na capsule ang natitira. Sa loob ng 6 na buwan, sistematikong nilason ni Miguel Alcantara ang kanyang ama, sabi ng DA. Bawat bitamina ay nagdala kay Felipe Alcantara papalapit sa cardiac arrest. Nagtetestify si Dr. Jimenez tungkol sa blood work ko, tungkol sa kung gaano ako kalapit sa kamatayan. Mga araw, marahil oras. Pagkatapos, ibinagsak ng DA ang bomba. Si Enrique de la Vega ay namatay 4 na taon na ang nakalipas sa idineklara na aksidente. 6 na buwan na ang nakalipas, batay sa bagong ebidensya, ang kanyang katawan ay inihukay. Lumabas ang mga larawan, forensic reports, bone samples, arsenic, napakalaking dami. Nilason si Enrique de la Vega sa loob ng ilang buwan. At ang taong nagmana ng PHP 150 milyon, itinuro niya. Sofia de la Cruz, noon ay Nicole Patterson. Umiiyak si Marisa de la Vega sa stand. Malusog ang tatay ko hanggang sa dumating si Nicole. Sa loob ng 6 na buwan, humina siya, nahihilo. Kinumbinsi niya itong baguhin ang kanyang will. 2 linggo ang nakalipas, nahulog siya. Nabasag ang boses niya. Alam kong pinatay niya siya. Ang ebidensya ay nakakawasak. Mga mensahe sa pagitan ni Miguel at Rene, ang confession ni Rene, 8 years for testimony, lab records, financial records na nagpapakita ng utang ni Miguel na PHP 65 million, PHP 25 million na embezzlement. Pagkatapos dumating ang pagbabago, umakyat si Miguel sa stand. Mr. Alcantara, nagsimula ang abogado niya. Ipaliwanag ang inyong relasyon kay Sofia de la Cruz. Tumingin si Miguel kay Sofia pagkatapos sa hurado. Minanipula niya ako, ang lason, ang plano. Ideya niya iyon. Nagawa na niya iyon dati. Binantaan niya ako. Sumiklab ang courtroom. Sumigaw si Sofia. Sinungaling ka! Ideya mo yon! Ikaw ang kumontak kay Rene! Order. Sumabog ang martilyo ng hukom. Ngumiti ng matalim ang DA. Binabasa mula sa kanyang phone. Text mula kay Miguel Alcantara kay Rene Gonzalez. Abril 3. I need something that causes heart attacks. My father has a condition. No one will question it. Abril 3. Your Honor, 3 buwan bago alam ni Sofia ang tungkol sa plano. Gumuho ang mukha ni Miguel. Tinitigan siya ni Sofia nang may dalisay na galit. Nagde-deliberate ang hurado sa loob ng 40 minuto. Sa lahat ng kaso, inanunsyo ng forewoman, guilty. Ang boses ng hukom ay yellow. Miguel Alcantara, 22 taon. Sofia de la Cruz, 35 taon. Rene Gonzalez, 8 taon. Lumingon si Miguel. Hinahanap ako sa karamihan. Dad, pakiusap. Tumayo ako at lumabas. Sa likod ko, tumaas ang boses niya sa desperadong sigaw. Hindi ako lumingon. Sa hallway, nahanap ako ni Marisa. Salamat. Sa loob ng 4 na taon, walang naniwala sa akin. Binigyan mo ng hustisya ang tatay ko. Ang braso ni Carmela sa paligid ko ang tanging bagay na nagpapatayo sa akin. 22 taon. Magiging 60 si Miguel paglabas niya. Umuwi na tayo, mahinang sabi ni Carmela. Lumabas kami sa sikat ng araw, iniwan ang courthouse. 1 taon pagkatapos ng trial, nag-68 ako sa isang maliit na apartment sa Quezon City. Tinatanaw ang kalawakan. Walang retirement party sa pagkakataong ito, si Carmela lang, isang tahimik na hapunan at ang tunog ng mga alon. Iyon ang lahat ng kailangan ko. Ibinenta namin ang bahay sa Makati. Napakaraming multo. Ibinenta namin ang Alcantara Holdings sa halagang PHP 1.5 billion. Lahat ay ibinigay.
kalahati sa mga organisasyong sumusuporta sa mga elderly financial abuse victims, kalahati sa Enrique de la Vega Foundation na itinatag ni Marisa upang tulungan ang mga pamilya na imbestigahan ang mga kahina-hinalang kamatayan. Ang pera na muntik nang pumatay sa akin ay ngayon nagpoprotekta sa iba. Nagsimulang dumating ang mga liham ni Miguel 3 buwan sa kanyang sentensya, isa bawat buwan. Dad, nagpapakonsulta ako. Naiintindihan ko na ngayon ang ginawa ko. Dad, iniisip kita araw-araw. Sorry, Dad. Please reply back, kahit isang beses lang. Binabasa ko ang lahat, pero hindi sumasagot. Napatawad mo na ba siya? Tanong ng kaibigan ni Carmela. Iniisip ko iyon. Talagang inisip ko. Natututo akong patawarin ang sarili ko, sabi ko. Sa hindi ko pagkakita kung sino siya, sa pagtitiwala ng walang tanong, huminto ako. Pero si Miguel, hindi ko alam kung kaya ko. Ang pagpapatawad ay hindi obligado, malumanay na sabi ng kaibigan. Ang pag-survive ang obligado. Nanood ako ng tubig, iniisip si Miguel na inaabot sa akin ang mga bitamina bawat umaga, tungkol sa ngiti ni Sofia, tungkol sa pag-realize na gusto akong patayin ng sarili kong anak. Natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi nagpapatunay ng pagtataksil, na ang pamilya ay hindi laging ligtas, na ang mga taong pinakamalapit sa iyo ay maaaring maging estranghero. At natutunan ko na ang 43 taon ng pagsasama ay nangangahulugan. Niligtas mo ang buhay ko, Carmela. Niligtas natin ang isa't isa, sabi niya. 68 at 62 na kami ngayon. Nagsisimula ulit. Wala nang natitira kundi ang isa't isa at ang buhay na itinayo namin mula sa abo. Ang iba ay tatawagin iyon na failure. Ang mawalan ng lahat, ipinagtaksil ng nag-iisang anak, magsimula ulit sa edad ng retirement. Tawag ko rito ay survival. Lalabas si Miguel kapag siya ay 60. Ako ay magiging 89 kung narito pa ako. Hindi ko alam kung makikita ko siya. Iyon ay desisyon para sa future, Felipe. Sa ngayon, nakatutok ako sa ngayon. Ngayon, buhay ako. Ngayon, kami ni Carmela ay nanood ng pagsikat ng araw sa Manila Bay. Ngayon, uminom kami ng kape at nag-usap tungkol sa pagboboluntaryo sa community center. Ngayon ay sapat na. 68 na ako. Humihinga pa rin ako. At natutunan ko ang pinakamahalagang aral. Hindi pa huli ang lahat upang magsimulang muli. Hindi pa huli ang lahat upang piliin ang sarili mo. Hindi pa huli ang lahat upang bumuo ng isang buhay na sulit mabuhay. Ito ang totoo kong kwento, at ito ay isang babala na ipinagdarasal kong hindi mo na kailangang maranasan. Huwag kang maging tulad ko. Huwag mong baliwalain ang mga warning signs dahil mahal mo ang isang tao. Ang totoo kong kwento ay muntik nang matapos sa aking kamatayan. Ang Panginoon lamang, sa pamamagitan ni Carmela, ang nagligtas sa akin. Narito ang natutunan ko. Una, i-verify ang tiwala kahit sa sarili mong mga anak. Ikalawa, protektahan ang sarili mo ng legal bago dumating ang krisis. Pangatlo, pakinggan ang asawa mo kapag nakadarama siya ng panganib. Ang Diyos ay nagbigay sa akin ng asawa tulad ni Carmela dahil may dahilan. Ang babala ng kwento ng lolo na ito ay hindi natatangi. Araw-araw nangyayari ang financial elder abuse. Pero sa pagbabantay, tayo ay magsusurvive. Tayo ay magtatayo ulit. Kung ang totoo kong kwento ay makakatulong sa isang tao na makilala ang panganib, kung ang isang lolo ay i-verify ang mga nakakatulong na bitamina o suriin ang mga kahina-hinalang transfer ng pera, kung gayon sulit ang pagbabahagi ng aking sakit. Kaya, nagtatanong ako, nakita mo na ba ito? May kilala ka bang nasa panganib? I-comment mo ang iyong lungsod sa ibaba. Magbahagi tayo ng kamalayan. Ito ang katapusan ng aming kwento. 22 taon. Iyan ang hatol kay Miguel. Nagbago ang buhay namin ni Carmela. Ibinenta namin ang lahat. Ang bahay, ang kumpanya. Ang PHP 1.5 billion ay ginawa naming foundation para sa mga biktima ng financial abuse. Ang pera na muntik pumatay sa akin, ngayon ay nagliligtas. Nakikita ko ang mga sulat ni Miguel. Buwan-buwan. Dad, sorry. Sana mapatawad mo ako. Hindi ko sinasagot. Ang pagpapatawad ay hindi madali. Pero ang mahalaga, survivor ako. Sa edad na 68,
Nakita ko ang liwanag. Hindi pa huli ang lahat para bumuo ulit ng buhay. Mag-ingat kayo. Huwag maging bulag sa pag-ibig. Ang pamilya ay hindi laging ligtas. Mag-ingat. God bless.